Hi, welcome sa Anime Movie Recap Tagalog. Umupo lahat at mag-enjoy sa panonood kung hindi sasampalin kita. Si Noir ay isang walang kwentang bata na nawala ng trabaho at nagpasyang galugarin ng isang piitan upang magising ang kanyang kapangyarihan at maging pinakamalakas sa mundo. Nagsimula ang lahat noong si Noir, ang ikatlong anak ng isang baron, ay nagpasya na magsimulang magtrabaho sa halip na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral matapos umalis sa high school. Habang siya ay naghahanda para sa kanyang unang araw ng trabaho, pumasok siya sa sala at nakitang nakaluhod ang kanyang ama sa malamig na sahig, kasama ang kanyang ina na mukhang nag-aalala. Si Noir ay nalaman na kinuha ng anak ng Viscount ang kanyang posisyon, at siya ay hindi na maaaring makapagtrabaho sa library. Matapos ang insidente at mawalan ng trabaho, si Noir ay inihayag na kabilang siya sa Baronet class, isa sa pinakamababang katayuan sa lipunan. Maya-maya ay dumating ang kanyang kapatid na babae, nagagalit sa nangyari sa kanya, at niyakap siya ng mahigpit. Iminungkahi niya na mag-enroll si Noir sa Heroes Academy, at tiniyak sa kanya na susuportahan siya kahit anong mangyari. Ipinaliwanag niya na ang mga nagtapos sa akademya ay may pagkakataon na maging mangangaso o kabalyero, na magbibigay sa kanya ng isang matatag na kinabukasan. Sa kabila ng kanyang pagdududa na malampasan ang entrance exam, pilit siyang hinihimok ng kanyang kapatid na mag-enroll, at sa huli, si Noir ay pumayag. Kalaunan, habang si Noir ay naglalakad sa kalye, nasalubong niya si Emma, ang anak ng isang duke at ang kanyang childhood friend. Bagamat nagmula si Emma sa isang mayamang pamilya, naging matalik na magkaibigan ang kanilang mga magulang, kaya simula pa noon ay magkakilala na sila. Si Emma ay excited na ibinahagi na iyon ay magiging isang masayang araw para sa kanya bilang isang librarian kasama si Noir. Nang ipinaliwanag ni Noir na hindi siya magtatrabaho sa library dahil sa panghihimasok ng anak ng Viscount, si Emma ay labis na nalungkot sa kadahilanang siya ay sabik na makasama si Noir. May balak din siyang ibahagi ang ilang magandang balita tungkol sa kakaibang kakayahan ni Noir. Ang pambihirang kakayahan na ito ay nagpapahintulot sa kanya na tawagin ang isang matandang lalaki na nagtataglay ng malawak na kaalaman tungkol sa mundo, ginagawa itong isa sa mga pinakanatatanging kapangyarihan. Pinanggit niya na tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang nang matuklasan nila ang kanyang kakayahan sa simbahan. Gayunpaman, inamin ni Noir na hindi niya madalas ginagamit ang kanyang kapangyarihan dahil sa tuwing tatanungin niya ang dakilang sage, dumaranas siya ng matinding pananakit ng ulo. Kahit nasa simpleng mga katanungan tulad ng kung ang araw ba ay maulan o maaraw, ay nagreresulta sa pagkakaroon niya ng migraine. Nang ito ay marinig, si Emma ay ibinahagi ang isang piraso ng impormasyong nakita niya sa isang libro. Ito ay nagsasaad na kapag ang huling dakilang sage ay nakakaranas ng mga matinding sakit ng ulo, tinitipon niya ang lahat ng kanyang asawa at nakikipaghalikan sa kanila. Dahil naniniwala na ito ay nagbibigay ginhawa sa migraines, si Noir ay agad na tinawag ang sage. Lumitaw ang matandang lalaki at si Noir ay nagtanong tungkol sa pinakamahusay na paraan upang palakasin ang kanyang sarili upang maipasa ang entrance exam para sa Heroes Academy. Ang sage ay pinayuhan siya na tuklasin ang isang natatagong piitan na matatagpuan sa 15,000 metro ng Timog Silangan. Kung paanong ang sage ay nagsimulang magbigay ng higit pang mga detalye tungkol sa piitan, ang panawagan ay biglang natapos, at ang sage ay tuluyang naglaho. Si Noir ay nagsimulang magdusa sa muling pananakit ng ulo at si Emma ay mabilis na nag-alok ng solusyon, iminungkahi niya na muling halikan si Noir. Sa pagbabago ng eksena, ipinakita si Noir na nakatayo sa entrance ng piitan, kumpleto sa gamit para sa kanyang misyon. Nagawa niya ding hiramin ang espada ng kanyang ama. Habang siya ay naglalakad ng mas malalim sa loob, nakarating siya sa isang malaking pinto at ito ay matagumpay na nabuksan gamit ang spell na ibinahagi sa kanya ng sage. Habang siya ay nasa loob, nakita niya ang nakagapos na babae na nagturo sa kanya sa bulwagan. Sa pamamagitan ng kanyang telepathy na kakayahan, hiniling niya kay Noir na hawakan ang kanyang ulo. Nang ito ay kanyang ginawa, siya ay nakagawa ng isang koneksyon sa kanyang isip at nalaman na ang kanyang pangalan ay Olivia Servant. Ibinunyag ni Olivia na siya ay nakulong sa piitan dahil siya ay mag-isang pumasok at nakatagpo ng isang halimaw. Nang mapatay niya ang halimaw, isang bitag ang na-unlock, na nagresulta sa kanyang pagkakakulong sa nakalipas na 200 taon. Si Noir ay namangha sa kwento ni Olivia at gusto siyang palayain.
Gayunpaman, binalaan niya si Nar na huwag subukan dahil espesyal ang mga tanikala sa kanya at ang pagkasira nito ay magreresulta sa kanyang kamatayan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ipinaliwanag ni Olivia na ginabayan niya si Nar papunta doon dahil nakakaramdam siya ng labis na kalungkutan, at nais niyang magkaroon ng makakausap. Matapos yun inutusan niya si Nar upang ilagay ang kanyang ulo sa kanyang noo. Binabalak na ilipat ang lahat ng kanyang kapangyarihan kay Nar dahil hindi niya magawang gamitin ang mga ito habang nakagapos. Matapos ilipat ang kanyang mga kakayahan kay Nar, sinabi sa kanya ni Olivia na siya ay maaari na ngayong tumukoy sa kanya bilang kanyang guro. Ipinaliwanag niya na dahil sa bagong tuklas na kapangyarihang ito, may kakayahan na siya upang lumikha ng mga natatanging kakayahan at ibigay ang mga ito sa iba sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha. Bukod pa rito, si Nar ay nagtataglay ng husay sa editing, na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang sariling kakayahan o ng iba. Gayunpaman, binalaan ni Olivia si Nar tungkol sa kahalagahan ng maingat na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Upang magamit ang kanyang kakayahan, dapat mayroon siyang life points o LP. Mas malakas ang kapangyarihan, mas mataas din na life points ang kinakailangan. Ipinaliwanag ni Olivia na si Nar ay maaaring makakuha ng mga life points sa pamamagitan ng pagsali sa mga aktibidad na nagdudulot sa kanya ng malaking kasiyahan, tulad ng pagbibigay kasiyahan sa kanyang pagnanasa sa isang taong nagugustuhan niya, marangyang pagkain at paggastos ng pera. Tinuruan niya din si Nar kung paano suriin ang kanyang natitirang life points at kung paano gamitin ang kanyang kakayahang lumikha. Si Nar ay matagumpay na nakagawa ng isang bagay. Natutunan kung paano bumaril ng mga bala ng bato sa pamamagitan ng pinagsamang alikabok sa hangin. Gayunpaman, ang pagsisikap ay nagdulot sa kanya ng panghihina, at napagtanto niyang kailangan niyang humanap ng paraan upang mapunan muli ang kanyang mga life points. Sa pagbabago ng eksena, ipinakita si Nar na nakahiga sa mga binti ng kanyang kapatid na babae, kung saan siya ay humiling ng mainit na yakap at ang kanyang life points ay tumaas bilang resulta. Kinaumagahan, nakipagkita si Nar kay Emma sa parke at humingi sa kanya ng masarap na yakap upang patuloy na madagdagan ang kanyang mga life points. Ito ay nagpaalala ng memorya ni Nar na humihiling kay Olivia na turuan siya ng spell upang maipasa ang isang academy exam. Si Olivia ay pinakita sa kanya ang kapangyarihan ng God Eyes, at ito ay sinubukan ni Nar sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kakayahan ni Emma. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Emma na sumasakit ang kanyang leeg dahil sa bigat ng kanyang puso. Sinamantala ang pagkakataon upang subukan ang kanyang kapangyarihan sa paglikha. Binawasan ni Nar ang laki ng kanyang puso. Gayunpaman, si Emma ay hindi nasisiyahan sa pagbabago at hinihiling sa kanya na ibalik ang mga ito sa kanilang orihinal na laki. Si Nar ay dapat na gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-edit upang bawiin ang pagbabago, at nagsisisi siya sa pagsasayang ng kanyang mahalagang life points. Kalaunan tinapos ni Nar ang kanyang sarili sa kanyang unang araw sa Heroes Academy. Napagtanto niya na napapaligiran siya ng mga lalaki at mga viscount na mababa ang tingin sa kanya dahil isa lamang siyang baronet. Bilang resulta, walang kahit na sino ang gustong sumama kasama niya sa unang misyon, na kinabibilangan ng pagkolekta ng mga materyales mula sa mga halimaw. Nakakaramdam ng lungkot, si Nar ay nagulat nang dumating si Emma at nag-alok na maging teammate niya. Ibinunyag niya na huminto siya sa kanyang trabaho sa silid-aklatan upang samahan siya sa Heroes Academy. Maya-maya isang batang babae na nagngangalang Leonor Blunt ang nagpahayag din ng pagnanais na makipagtulungan sa kanila, bagamat hinahamak pa rin niya si Nar dahil sa kanyang mababang katayuan sa lipunan. Ang professor ay pinaalalahanan ng mga mag-aaral na mayroon sila hanggang umaga upang ihatid ang mga materyales mula sa mga halimaw. Ang ibang mga estudyante ay nagplanong magtakda ng bitag sa pamamagitan ng pagbili ng mga materyales, na nagbibigay ng kalamangan sa mayayaman na mga mag-aaral. Iminungkahi ni Leonor na magkahiwalay silang magtrabaho, subalit may ideya si Nar. Ipinaliwanag niya na pupunta sila sa piitan upang kolektahin ang mga materyales sa pamamagitan ng pagtalo sa iba't ibang mga halimaw na matatagpuan sa loob. Sa pagbabago ng eksena, si Nar ay nakaharap ang isang Dead Reaper, isa sa pinakamakapangyarihang mga halimaw na may antas na 79 habang si Nar ay may antas na 23 lamang. Ang Dead Reaper ay sinimulang salakayin si Nar gamit ang isang demonic scythe at si Nar ay sinubukan na gamitin ang kanyang kapangyarihan, subalit napagtanto niyang wala siyang sapat na life points upang gawin iyon.
Ginamit ang mahinang kapangyarihan upang pansamantalang pigilan ang Dead Reaper, si Nar ay naramdaman na malapit nang maubos ang kanyang lakas at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Gayunpaman, sa huling patak ng kanyang pagsisikap, nagawa niyang gumawa ng stone bullet na tumusok sa dibdib ng Reaper at mabilis na nanalo. Ang tagumpay na ito ay nagpapataas ng antas ni Nar sa 33. Kinaumagahan, nakatakdang ipahayag ng propesor ang nangungunang 3 koponan sa entrance exam. Si Nar ay naalala ang kanyang pagtatanong kay Master Olivia kung sapat na ang pagpatay sa Dead Reaper upang makapasa sa pagsubok, na sinang-ayunan naman nito. Ibinunyag ng propesor ang mga pangalan ng mga koponan na nakatala sa pangalawa at pangatlo, hanggang sa ipinahayag na ang grupo ni Noir ay nanalo sa pagsusulit na may 10 beses na mas maraming puntos kaysa sa pangalawang pwesto na koponan. Si Nar, si Emma, at Leonor ay namangha sa kanilang hindi inaasahang tagumpay at sa makabuluhang kalamangan na nakamit nila. Ipinaliwanag ng propesor na sa pamamagitan ng paghahatid ng bungo ng Dead Reaper, hindi lamang sila nakapasa sa pagsusulit, ngunit nakagawa din ng kasaysayan sa buong akademya. Ang pamilya ni Nar sa simula ay natuwa nang makatanggap ng balita ng kanyang pagkapanalo sa entrance exam. Gayunpaman, biglang naglaho ang kanilang kaligayahan nang makita nila ang mataas na halaga ng matrikula sa paaralan, na umaabot sa 300,000 reals. Si Nar ay sinabi ang kanyang kawalan ng katiyakan tungkol sa kung paano nila ito babayaran. Sa pagbabago ng eksena, bumisita si Noir sa kanyang amo sa piitan upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa bayad sa matrikula. Si Master Olivia ay sinabi na maaari siyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw sa piitan, at pagbebenta ng kanilang mga materyales. Si Nar ay nagdadalawang isip, tumanggi na muling makaagaw pansin sa lahat matapos ang insidente noong entrance exam. Naalala niya ang kanyang kahilingan kay Leonor na kunin ang credit para sa pagkatalo ng Dead Reaper, dahil ito ay magiging mas madali para sa anak na babae ng isang Viscount na makatanggap ng pagkilala kaysa sa isang simpleng baronet tulad niya. Sa madaling salita, pinayagan niya ang isang kaklase na kunin ang lahat ng papuri para sa kanyang mga ginawang aksyon. Si Master Olivia ay sinabi na may isang paraan lamang upang kumita ng pera sa sitwasyong ito, ang sumali sa Adventurers Guild. Kalaunan, si Nar ay dumating sa kastilyo upang magparehistro sa guild at nakilala si Lola, ang receptionist. Ipinaliwanag ni Lola ang iba't ibang uri ng mga adventurer, kabilang ang mga nangongolekta ng halamang gamot, ang mga pumapatay ng mga halimaw, at ang mga pumapasok sa mga piitan. Ang mga adventurer na ito ay ikinategorya sa mga ranggo na tumutukoy sa mga misyon na kanilang ginagawa at ang halaga ng pera na kanilang kinikita. Siniguro ni Lola kay Nar na kung siya ay magiging mahusay sa kanyang mga misyon, mabilis na tataas ang kanyang ranggo. Pinigyan niya si Nar ng isang papel upang isulat ang kanyang mga kakayahan, subalit si Nar ay kinakabahan. Si Lola ay tiniyak na mananatili ang impormasyong ibibigay niya sa loob ng guild. Si Nar ay nakita ang kanyang sarili na mukhang nabighani sa kaaya-ayang pabango ni Lola. Gayunpaman, may hinala si Lola na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang kakayahan. Ipinahayag niya na ang guild na kinaroroonan nila ay tinatawag na Odin, ang parehong guild kung saan kabilang si Olivia Servan. Si Nar, na hindi mapigilan ang kanyang excitement, ay nagtanong kung ang tinutukoy ni Lola ay ang kanyang master. Si Nar ay agad na binawi ang kanyang mga sinabi, sa kadahilan ng si Lola ay ibinunyag na paminsan-minsan ay lumalabas ang mga impostor na nagsasabing sila ang mga kahalili ni Olivia. Upang subukan ang mga pahayag ni Nar, si Lola ay kumuha ng isang libro. Ipinaliwanag niya na kung nagsasabi siya ng totoo, lahat ng kakayahan niya ay lalabas sa libro. Nakaramdam ng tiwala, nag-alok si Nar ng isang kasunduan kay Lola. Ipinahayag niya na kung ang kanyang mga kakayahan ay lumabas sa libro, dapat ipakita ni Lola ang kanyang panty at humingi ng tawad sa kanya. Sa kanyang pagkamangha, napagtanto ni Lola na si Nar nga ang tunay na kahalili ni Olivia nang makita niya ang mga kakayahan nito na nakasulat sa libro. Sa huli, tinupad ni Lola ang kanyang pangako kay Nar at itinaas ang ilalim na bahagi ng kanyang kasuotan bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Ang hindi inaasahang tanawing ito ay ikinatuwa ni Nar at naging dahilan upang tumaas ang kanyang life points. Matapos yun, ibinunyag ni Nar kay Lola na kailangan niyang kumita ng 300,000 real sa loob ng 1 linggo upang mabayaran ang kanyang tuition. Si Lola ay nagtalaga sa kanya ng isang misyon upang hulihin ang rainbow grasshoppers.
Si Nar ay nag-alangan, sa kadahilanang kilala ang mga nilalang na ito na mahirap hulihin. Gayunpaman, ang kanyang loob ay pinalakas ni Lola, sinabi na magtiwala sa kanyang mga kakayahan at tiniyak sa kanya na madali niyang magagawa ang kanyang misyon. Habang nag-uusap, si Lola ay biglang lumapit kay Nar at palihim na sinabi sa kanya na ang mga malalakas na lalaki ay talagang kaakit-akit para sa kanya. Si Nar ay pumunta sa kanyang misyon at iniisip kung dapat niyang tawagin ang Sage upang tulungan siyang mahanap ang pinakamalapit na tipaklong, sa kabila ng posibleng matinding pananakit ng ulo na may dudulot nito sa kanya. Kinikilala niya na ang pagkakaroon ng kanyang kaibigang si Emma sa malapit upang halikan siya ay maaaring makabawas ng pananakit, subalit napagtanto niya na hindi siya dapat palaging umasa kay Emma. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, nagpasya si Nar na tawagin ang Sage upang humingi ng tulong. Ang Sage ay nagbigay kay Nar ng isang lokasyon ng pinakamalapit na rainbow grasshoppers. Si Nar ay binanggit na ang sakit ng kanyang ulo ay kayang matiis, at siya ay nagsimula sa paghahanap. Sa huli, matagumpay niyang nahanap ang unang rainbow grasshopper, subalit bago siya matuwa sa kanyang tagumpay, si Emma ay biglang dumating sa eksena. Si Emma ay nagagalit dahil hindi siya sinabihan ni Nar tungkol sa kanyang desisyon na maging isang adventurer sa guild. Si Nar ay nagpaliwanag na ayaw niyang malagay siya sa anumang panganib, kaya naman ito ay inilihim ni Nar sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Emma sa kanya ang pangako na ginawa nila noong sila ay mga bata pa, na sila ay magsasama hanggang sa kamatayan. Sa pagtatangkang alisin ang kanyang pag-aalala, sinabi ni Nar kay Emma na hindi na niya kailangan ng halik upang maibsan ang sakit ng ulo na dulot ng pagtawag sa Sage. Gayunpaman, nang ito ay marinig, si Emma ay mas lalong nalungkot. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, tiniyak ni Nar kay Emma ang kanilang matagal na pagkakaibigan at ang kanilang malalim na koneksyon sa isa't isa. Kalaunan sina Nar at Emma ay matagumpay na nakahanap ng maraming rainbow grasshoppers. Si Lola ay dumating at binigyan si Nar ng paunang bayad na 250,000 mga reals. Nang makita ang napakalaking halaga ng pera, si Nar ay nakaramdam ng excitement dahil hindi pa siya nagkaroon ng ganun kalaking pera sa kanyang buong buhay. Gayunpaman, kailangan niyang kumita ng karagdagang 50,000 reals upang kumpletuhin ang bayad sa kanyang tuition. Si Lola ay pinuri si Nar sa kanyang pag-unlad at sinabi na sa lalong madaling panahon ay tataas ang kanyang ranggo kung patuloy siyang magiging mahusay sa kanyang mga misyon. Matapos yon ay muli niyang itinalaga si Nar sa kanyang susunod na misyon. Sa kasamaang palad, si Emma ay nagseselos nang mapansin niyang nagpaparamdam si Lola kay Nar at nagsasalita malapit sa kanya. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan nina Emma at Lola, dahil pareho silang may nararamdaman para kay Nar. Nakita ng iba pang mga adventurer ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae at natuksong magsimulan ng away. Gayunpaman, namagitan si Nar sa pamamagitan ng pagsasabi ng mabubuting salita sa dalawang babae, sinubukan na pigilan ang mainit na tensyon. Si Lola ay lumapit kay Nar at tinanong siya kung pwede silang sabay na kumain sa ibang araw pagkatapos ng misyon. Si Emma ay nagalit nang makitang patuloy na lumalapit si Lola kay Nar na parang wala siya sa kanilang harapan. Si Nar at Emma ay nagsimula sa kanilang misyon, at si Emma ay mukhang sobrang sama ng loob. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala kay Nar, binalaan siya na kung papayag siya sa alok ni Lola, baka akitin siya nito sa isang silid at pagtangkaan ang kanyang buhay. Si Nar ay mukhang interesado sa kanyang mga sinasabi, nabihag sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Si Emma ay ayaw magpaawat, sinasabi na kung siya ay mapupunta sa isang silid kasama si Lola, papakawalan niya ang kanyang tinataglay na kapangyarihan kay Lola. Pinanggit ni Emma na naghahanap siya ng isang partikular na uri ng kuneho na sanhi sa pinsala ng ecosystem. Ipinaliwanag niya na kung mahuhuli nila ang kuneho, matatanggap nila ang 50,000 reals na kailangan ni Nar para sa kanyang tuition. Gayunpaman, naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang isang grupo ng mga duwende ang lumitaw at nagsimulang umatake sa kanila. Maya-maya ay dumating ang isang higanteng kuneho at hinambalos ang isa sa mga duwende gamit ang kanyang sungay. Hinikayat ni Nar si Emma na umatras, subalit ito ay nagpasya na talunin mag-isa ang kuneho dahil naniniwala siya na kung matatapos niya ang misyon, si Lola ay titigil na sa panliligaw kay Nar. Ang kuneho ay naglunsad ng pag-atake kay Emma, subalit mahusay niyang iniiwasan ang atake nito. Ginamit ni Emma ang kanyang wind strike power upang maglabas ng malakas na pag-atake sa kuneho,
at sinundan ng magkakasunod na wind slashes. Sa isang nakakagulat na pangyayari, ang kuneho ay tumalon patungo kay Emma, subalit mabilis na namagitan si Nar, sinagip siya sa pamamagitan ng paggamit ng bala ng bato upang paliparin ang kuneho sa malayo. Si Nar at Emma ay nakahanap ng kanlungan sa isang kagubatan, at si Nar ay napansin na nalulungkot si Emma dahil naniniwala siyang hindi sapat ang kanyang lakas upang talunin ang kuneho. Upang siya ay tulungan, si Nar ay nagpasya na gamitin ang kanyang God Eyes. Sa pamamagitan ng kakayahang ito, nakikita niya na kailangan ni Emma ng makabuluhang pagtaas sa kanyang life points upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, napagtanto niya na mangangailangan ito ng malaking dami ng puntos. Upang palakasin si Emma, si Nar ay nag-alok ng tulong, subalit humiling ng isang bagay mula sa kanya bilang kapalit. Si Emma, na determinadong talunin ang kuneho, ay sumang-ayon na gawin ang anumang kinakailangan. Tinanong ni Nar si Emma kung maaari niyang kagatin ang kanyang tenga, na nagpapakaba sa kanya subalit napapayag din. Hinawakan ang kanyang kamay upang siya ay mapakalma, sinimulan ni Nar na isagawa ang aksyon. Si Emma ay sobrang nag-enjoy at napasigaw pa sa sobrang sarap. Lingid sa kanilang kaalaman, natuklasan ng kuneho ang kanilang presensya sa likod ng isang puno, narinig ang mga sigaw ni Emma. Sa sandaling iyon, si Nar sa wakas ay nakaipon ng sapat na puntos upang madagdagan ang lakas ni Emma. Gayunpaman, bago siya makakilos, silang dalawa ay agad na inatake ng kuneho. Unang tinamaan si Emma, na sinundan naman ni Nar, subalit na protektahan ni Nar ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng isang baluti na gawa sa bato. Sa kanyang bagong kapangyarihan, matagumpay na natalo ni Emma ang higanting kuneho. Matapos yun, inihatid nila ang sungay ng kuneho kay Lola bilang patunay ng kanilang tagumpay. Si Lola ay nagulat at humanga na nagawa ni Emma na talunin ang kuneho nang walang anumang tulong. Sa sandaling iyon, sina Emma at Lola ay nagsimulang bumuo ng pagkakaibigan at paghingi ng tawad sa dati nilang bastos na pag-uugali sa isa't isa. Napansin ang pagbanggit sa karne ng kuneho, si Nar ay nagkomento na isa ito sa pinakamasarap at bihirang makita. Si Lola ay sumang-ayon, kinikilala na kapag ang mga adventurer ay nakapatay ng ganung uri ng halimaw, kadalasan ay agad nila itong kinakain. Si Nar ay ibinunyag ang kanyang bagong nakuhang kakayahan, ang dimensional na bulsa, na nagpapahintulot sa kanya na mag-imbak ng mga bagay sa ibang dimensyon. Labis na humahanga sa kabutihang loob ni Nar, si Emma at Lola ay parehong niyakap si Nar, nagpapakita ng kanilang pasasalamat. Ang lahat ay nasiyahan sa masarap na karne ng kuneho na kanilang natalo. Si Lola ay dinala ang bayad para sa kanilang misyon at binati si Nar, dahil mayroon na siyang sapat na pera upang makapag-enroll sa akademya at ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Si Nar ay natutuwa na makita ang lahat ng mga adventurer na humahanga sa kanya at binabati siya sa pagpasok sa Heroes Academy. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanila at kinikilala na hindi mangyayari ang kanilang tagumpay kung wala ang kanyang guro, na si Olivia. Sa isang nakakaantig na sandali, si Olivia ay ipinagmamalaki ang mga nagawa ni Nar. Kinaumagahan si Nar at Emma ay agad na binayaran ang kanilang tuition fee at umalis sa akademya. Habang sila ay naglalakad, sinabi ni Emma kay Nar na iyuko ang kanyang ulo bilang paggalang dahil si Maria Fina Albert, ang anak na babae ng sikat na si Duque Albert, ay dumadaan. Na-curious, si Nar ay ginamit ang kanyang mata upang obserbahan ang mga kakayahan ni Maria. Sa kanyang gulat, natuklasan niya na may dalang sumpa si Maria na magreresulta sa kanyang kamatayan kapag siya ay naging 16. Dumating ang unang araw ng pagpunta ni Nar sa akademya. Nagising siya at nakita ang kanyang kapatid na babae na nagpapakita ng labis na pagmamahal para sa kanya, at mukhang sabik na makasama siya. Gayunpaman, pinutol ng kanilang ama ang mainit na sandali at mukhang hindi komportable sa kanilang pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Si Emma ay hinihintay si Nar sa labas ng kanilang bahay, at pagkatapos sila ay sabay na umalis patungo sa akademya. Nang makarating sa paaralan, si Nar ay binanggit na lahat ay kinakailangang magsuot ng medalya na nagpapahiwatig ng kanilang marangal na titulo, nagpapakita ng kanilang katayuan sa ekonomiya sa loob ng lipunan. Sila ay pumasok sa silid-aralan, kung saan si Nar ay naharap sa pambubuli mula sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang mababang pinagmulan. Samantala, ang mga lalaki sa klase ay naaakit sa kagandahan ni Emma at sa kanyang mas mataas na katayuan sa ekonomiya, nagpapakilala sa kanya.
Gayunpaman, biglang nagbago ang kapaligiran ng si Maria, ang anak na babae ng duke, ay pumasok sa silid-aralan. Si Nar ay nabighani sa kanyang presensya, pakiramdam niya ay napakalayo ng agwat nila. Nagulat, si Maria ay biglang lumapit kay Nar at tinawag siya sa kanyang pangalan at apelyido. Ang ibang mga estudyante ay hindi makapaniwala na alam niya ang pangalan ng isang dihamak na baronet. Si Maria ay ipinahayag ang isang karangalan na makilala si Nar at umaasa na magkakaroon sila ng magandang relasyon. Pinati niya din si Emma, na nagulat dahil ito ang kanilang unang pakikipag-ugnayan. Matapos yun ay tuluyang nagpaalam si Maria sa kanila, sinabi na magkikita pa sila mamaya. Kasunod ng mga nakakagulat na pangyayari, ang isa sa mga lalaki na dati ay nagpakita ng hindi maganda kay Nar ay lumapit sa kanya at gustong makipagkaibigan. Gayunpaman, si Nar ay tinanggihan ang kanyang mga kabaliwan, nagpapahayag ng kawalang interes, at nagpatuloy sa kanyang paglalakad kasama si Emma. Sina Nar at Emma ay nasa kanilang unang klase sa pakikipaglaban. Ang guro, na si Elna, ay ibinahagi sa klase na siya ay dating mersenaryo simula noong siya ay 7 taong gulang bago naging guro. Pinaalalahanan niya ang mga lalaki at sinabi na sila ay hindi niya hahayaang umalis hanggat hindi siya nasisiyahan, at dinilaan ang mapanuksong labi. Upang simulan ang kurso tungkol sa pagtatanggol sa sarili, tinawag ng guro si Nar bilang unang kalahok. Inutusan niya si Nar na umatake ng buong lakas, sinimulang maliitin ang kanyang kakayahan. Si Nar ay kinuha ang kanyang espada at inilunsad ang kanyang pag-atake, subalit madali lang itong iniwasan ni Elna sa mabilis na paggalaw. Ipinaliwanag ng guro na ang pamamaraang ito ay tinatawag na retreat, at binibigyang diin na ito ang unang pamamaraan na dapat matutunan ng lahat sa klase. Si Nar pagkatapos ay hinamon niya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggaya sa kanyang ginawa. Dahil may tiwala sa kanyang kakayahan, si Nar ay naniniwala na madali niyang magagaya ang teknik sa pagkakataong iyon. Gayunpaman, si Elna ay sumugod sa kanya ng mabilis at gumawa ng hindi inaasahang pag-atake, iniwan siyang hindi man lang naipagtanggol ang sarili. Matapos makabangon mula sa masakit na pag-atake, si Elna ay ibinunyag kay Nar na kung nagawa niya ng tama ang teknik, gagantimpalaan niya ito ng isang bagay na tiyak na ikatutuwa niya. Habang nagsasalita, bahagya niyang binuksan ang kanyang damit, na nakakuha ng atensyon at inggit ng ibang mga estudyante. Si Nar, na mukhang interesado sa gantimpala na ipinangako ng guro, ay nagpasya na gamitin ang kanyang mga abilidad at kakayahan upang mapabuti ang pamamaraan sa paggalaw. Habang si Elna ay gumagawa ng isa pang pag-atake gamit ang kanyang kahoy na espada, si Noir ay matagumpay na naisagawa ang kasanayan sa paggalaw, na ikinagulat ng guro at ng kanyang kapwa mga kaklase. Sa pakiramdam na siya ay nagtagumpay, si Noir ay kumpiyansa na hiniling kay Elna ang kanyang gantimpala, dahilan ng sobrang inggit ng bawat lalaki dahil si Noir ay mukhang nag-e-enjoy sa buhay. Samantala, si Emma ay nakikita ang lahat ng mga bagay na may pakiramdam ng kalungkutan. Iniisip niya na maaaring magkaroon si Nar ng matamis na pagtingin para sa guro. Ang mga kalalakihan ay agad na lumapit kay Nar at tinanong siya kung ano ang pakiramdam, subalit ang guro ay sinabi sa mga mag-aaral na bumuo ng isang pares para sa susunod na pagsasanay. Gayunpaman, partikular niyang sinabi kina Nar at Emma na hindi sila maaaring magsama bilang mag-partner. Katulad sa kanila, sinabi niya din kay Maria na hindi siya maaaring makipag-team up sa kanyang katulong. Lumapit ang isang student kay Maria, nagmumungkahi na magsama sila dahil gagawa sila ng isang mahusay na koponan dahil sa kanilang mataas at marangal na katayuan. Gayunpaman, iginiit ni Maria na dapat igalang ng lahat ang mga karaniwang tao at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na makipag-team up sa isang karaniwang tao, kaysa sa isang maharlika. Matapos yon ay lumapit siya kay Nar at hinikayat ito upang maging partner niya sa pagsasanay. Si Nar ay sumagot na isang karangalan na makasama siya. Sa pagsisimula ng ehersisyo, si Maria ay lumapit kay Nar at siya ay hinawakan. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, siya ay nawalan ng malay at bumagsak kay Nar, aksidenteng tumama ang kanyang dibdib sa kanyang mukha. Napagtanto ang posibleng hindi pagkakaunawaan, mabilis na nilinaw ni Nar sa lahat na aksidente lang ang nangyari. Ngunit hindi man lang siya pinansin ng katulong ni Maria at nakatuon lang sa dalaga. Napag-alaman ni Nar na ang sitwasyon ni Maria ay dahil sa sumpa na tatapos sa kanyang buhay kapag siya ay naging 16 na taong gulang na.
Iniisip niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pag-edit upang alisin ang sumpa, subalit ang halaga ng 8,000 na mga puntos ay lampas sa kanyang kasalukuyang balanse na 2,000 puntos. Desididong makahanap ng solusyon, nagpasya si Nar na tawagin ang Great Sage para sa ilang mga payo sa kung paano makakuha ng mga kinakailangang puntos. Pinayuhan ng matanda si Nar na dapat niyang ihanay ang lahat ng mga babae at mabilis na tumakbo habang hinahawakan ang kanilang mga puso. Kapag matagumpay niyang nakumpleto ang task, kikita siya ng 2,000 mga life points. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Nar ang nakakatakot na planong iyon, dahil walang pag-asa na mabubuhay siya kapag ito ay gagawin niya, at kahit kumita siya ng 2,000 mga puntos ay hindi sapat upang mailigtas ang buhay ni Maria. Matapos tawagin ang dakilang sage at makaranas ng matinding sakit ng ulo, si Nar ay humiling kay Emma para sa isang halik bilang isang paraan ng paggamot sa sakit ng ulo. Si Emma, sa kasamaang palad, ay nahihiya na gawin ito sa harapan ng lahat. Naguguluhan sa sitwasyon, si Nar ay hindi na nakatiis at hinalikan si Emma sa harap ng kanilang mga kaklase. Ang mga babae sa klase ay humanga sa hindi inaasahang maangas na galawan ni Nar. Sa kasamaang palad, ang kanilang guro ay nagalit at pinarusahan si Nar sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya para sa kanyang masamang pag-uugali. Si Nar at Emma ay bumisita kay Lola upang humingi ng tulong sa paghahanap ng solusyon sa sumpa ni Maria. Sa kanilang pagdating, si Lola ay nagmamadaling pumunta sa banyo upang mabilis na mag-makeup dahil nakita si Nar na dumating. Nang makabalik si Lola, ipinaliwanag ni Nar ang patungkol sa sumpa ni Maria, umaasa ng mabilis na solusyon. Si Lola ay inalok sila sa kanyang kaibigan, si Luna, na maaaring may kapangyarihang alisin ang kasamaan mula sa mga katawan, subalit nilinaw niya na si Luna ay hindi magagawang alisin ang mga isinumpang kakayahan. Dahil sa mabubuting salita ni Maria tungkol sa kanya at sa kanyang pagnanais na ito ay tulungan, nagpasya si Nar na kailangan niyang iligtas si Maria. Hiniling niya kay Lola na ipakilala siya kay Luna, at si Lola ay agad na pumunta sa isang templo. Doon, si Lola ay nakatagpo ng mahabang pila ng mga may sakit na naghihintay na makita si Luna. Gayunpaman pagpasok sa templo, nakita nilang nagpapahinga si Luna, naubos ang enerhiya sa pagpapagaling ng mga tao. Si Lola ay humingi ng tawad dahil naputol ang pahinga ni Luna, subalit ipinaliwanag niya na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Si Nar ay binisita ang kanyang guro sa piitan pagkatapos ng 2 linggong pagliban, at maliwanag na ito ay nagagalit sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Olivia ang sumpa ni Maria, at kailangan niya ng mabuting gabay. Si Olivia ay sinabihan si Nar na ang paghahanap ng malaking bilang ng life points ay isang napakahirap na gawain, iminungkahi na dapat ay humingi na lang ng tulong kay Luna. Ibinunyag niya na si Luna ay isang duwende at ipinahihiwatig na ang pagbibigay kasiyahan sa kanyang mga pagnanasa sa iba't ibang mga species ay maaaring magbunga ng higit pang mga life points. Si Nar ay nakaramdam ng excitement sa mga posibilidad at tinanong ang kanyang guro kung paano siya makakakuha ng 10,000 life points. Ipinahayag niya na maaari niyang turuan si Nar ng isang pamamaraan na tinatawag na Lucky Pervert, na maaaring magbigay sa kanya ng isang malaking halaga ng mga puntos. Ang kakayahang ito ay may halagang 300 life points, subalit siguradong magbibigay ng mga hindi malilimutang karanasan. Tinanggap ang alok ng kanyang guro, si Nar ay tuluyang nakuha ang kakayahan ng Lucky Pervert. Maya-maya, habang naglalakad papunta kay Emma, si Nar ay hindi sinasadyang natisod sa isang pusa, dahilan upang mahulog ang mukha nito sa malaking puso ni Emma. Ang hindi inaasahang pangyayaring iyon ay automatikong nagpataas ng kanyang life points. Si Nar ay patuloy na nakakuha ng maraming puntos dahil sa kakayahan ng Lucky Pervert, na lumilikha ng maswerteng pangyayari sa mga kalapit na babae. Ang bagong tuklas na kakayahang ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa kanya upang makita ang magagandang tanawin sa kapaligiran. Habang tinatamasa ni Nar ang kanyang bagong kakayahan, siya ay nagpasyang i-edit ang oras ng Lucky Pervert upang ito ay hindi palaging mangyari sa mga seryosong sitwasyon. Kalaunan si Lola ay dumating kasama si Luna, nakatitig habang pinapagalitan ni Emma ang malanding si Nar. Si Luna ay na-love at first sight sa kanya, binanggit na cute si Nar at maaaring magkaroon ng pagtingin sa kanya. Nang makilala si Luna, hiniling niya sa kanila na sumunod sa kanya upang pag-usapan ang bagay na may kinalaman sa anak na babae ng duke. Habang sila ay naglalakad sa likod ni Luna,
Si Emma ay nagsalita na maganda si Luna at mahaba ang mga binti. Siya ay natatakot na baka magkaroon ng damdamin si Nor para kay Luna dahil ang tanging kalamangan ni Emma ay ang kanyang dibdib. Sila ay pumunta sa isang restaurant kung saan isiniwalat ni Luna na minsan niya nang sinuri si Maria, subalit nagpa siya na huwag tanggalin ang sumpa. Ipinaliwanag niya na bagaman mayroon siyang kakayahan upang gawin ito, hindi niya maalis ang sumpa na ito ay magiging 16. Si Nor ay ipinaalam sa kanya na si Maria ay mayroon na lang na ilang linggo upang mabuhay at dumaranas ng matinding sakit at kawalan ng malay. Nakikita si Luna na nakakaramdam ng kalungkutan at pakiramdam na siya ang may kasalanan sa kalagayan ngayon ni Maria. Si Nor ay ginamit ang kakayahan ng kanyang mata at natuklasan ang dahilan kung bakit hindi maalis ni Luna ang sumpa. Kung aalisin niya ang sumpa ng isang tao, mababawasan nito ang kanyang sariling buhay. Hiniling ni Luna na dalhin siya sa bahay ni Maria upang ito ay pagalingin, subalit humiling si Nor na kausapin na muna siya ng mag-isa. Ibinunyag ni Nor na alam niya ang dahilan kung bakit hindi magawa ni Luna na pagalingin si Maria, subalit sinabi ni Luna ang kanyang determinasyon na ito ay ipagpatuloy. Ibinahagi niya kay Nor ang tungkol sa kanyang ina, na isa ring cleric, at dati ding nagpapagaling ng mga tao subalit sa huli ay namatay dahil sa pinaikli ng mga sumpa ang kanyang buhay. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ina bilang isang anak, ipinagmamalaki siya ni Luna dahil sa pagtulong sa iba. Maya-maya isang pagsabog ang nangyari sa malapit, nagtulak sa kanila upang agad na sumugod sa lokasyon. Natuklasan nila ang isang nasugatan na batang lalaki na nakulong sa ilalim ng mga durog na bato. Si Luna ay naglabas ng 2 armas at ginamit ang kakayahan ng kanyang healing magic upang ito ay pagalingin, subalit mabilis itong nakaubos ng kanyang enerhiya. Si Nor ay binuhat si Luna sa kanyang mga braso habang siya ay nagsisimulang umiyak, ibinunyag na natatakot siyang mamatay. Si Nor ay nagtataka sa biglaang ginawa ni Luna na pagpapakita ng kaduwagan subalit natuklasan na ito ay isa sa kanyang mga kahinaan, na nagdudulot sa pagkawala ng kanyang enerhiya. Nang si Luna ay makabawi sa kanyang lakas, siya ay agad na nakaramdam ng kahihiyan dahil sa kanyang pinakitang kaduwagan sa harap ni Nor at ng iba pa. Matapos yun ay sinabi sa kanila ni Luna na kailangan na nilang pumunta sa anak na babae ng duke upang ito ay pagalingin. Gayunpaman napansin nilang nanginginig sa takot ang mga paa ni Luna, ibinunyag na kapag natanggal niya ang sumpa ni Maria ay magreresulta sa kanyang sariling kamatayan, tulad ng nangyari sa kanyang ina. Si Lola ay niyakap siya ng mahigpit at humingi ng tawad, na pagtanto ang kanyang mahirap na sitwasyon. Sa huli, si Nor ay ipinahayag sa mga babae na pinag-aaralan niya ang mga kakayahan ni Luna, at nakahanap ng paraan upang iligtas si Maria nang hindi na kailangang isakripisyo ni Luna ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang solusyon na ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng life points, at si Nor ay kasalukuyang walang hawak na ganun kalaking halaga. Ipinaliwanag ni Nor sa mga babae ang mga hakbang na kailangan niyang gawin upang makuha ang kinakailangang 2,000 life points, at mapabuti ang kalagayang pinansyal ni Luna. Sinabi niya din na maaari niyang baguhin ang kakayahan ni Luna sa pagkonsumo ng kanyang pera sa halip na mga taon ng kanyang buhay. Si Lola ay nakaisip ng magandang ideya upang kumita ng pera, na kinabibilangan ng pagdalo sa isang kaganapan na tinatawag na Pride Day of Erin, na pinangungunahan ng mga maharlika. Ito ay agad nilang sinubukan at pumunta sa isang arena. Doon, ipinaliwanag ng nagtatanghal na magkakaroon ng mga lalaki ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga kasintahan at makipagkumpetensya para sa premyong 1,000,000 reales. Gayunpaman ang mga tao, na nagdadala ng mga shell, ay nagpapahayag ng galit sa mga lalaking kalahok, sinasabing sila ay mapalad at dapat na mamatay. Si Lola ay ibinunyag na ginawa ng nagtatanghal ang kaganapan dahil sa kanyang mga personal na karanasan ng pagtataksil sa kanya ng mga babae, tulad ng mga single audience member. Sa madaling salita, sila ay nagtatanim ng sama ng loob sa mga kaakit-akit na lalaki. Nakikita ang masamang kapaligiran, si Nor ay natakot at nagpahayag ng kanyang pagnanais na umuwi. Sa kabila ng kanyang takot, nagsimula na ang kaganapan, at tinawag na ang mga unang kalahok. Ang lalaki ay pumasok sa entablado kasama ang kanyang 3 kasintahan, at ang layunin ng madla ay punahin ang mga babae kung may nakita silang anumang mga pagkukulang. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, sinundan ng mga tao na sumisigaw sa isa sa mga babae, ikinukumpara ang kanyang ilong sa ilong ng baboy. Kinukutsa din nila ang tila malamig na halik ng lalaki sa isa sa kanyang mga kasintahan.
Malupit din na sinabi ng isa pang miyembro ng madla na mas gusto niyang makipag-date sa isang aso kaysa sa isang taong hindi kaakit-akit tulad ng mga babae sa entablado. Ang girlfriend ay umiiyak sa kahihiyan dahil sa kalupitan ng mga nanunood. Si Nar at ang mga babae ay natakot na pagtanto ang potensyal na kahihiyan na maaari nilang harapin mula sa madla kapag sila ay hindi nagustuhan. Sa buong gabing iyon, maraming grupo ang patuloy na humarap. Tinitiis ang malupit na kahihiyan kapag ang kanilang mga kasintahan ay hindi itinuturing na maganda. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang lumitaw ang isang grupo kasama ang isang kaakit-akit na babae. Ang mga nanunood ay biglang tumahimik, hindi sila kayang kutsain, at sa halip, ipinahayag nila ang kanilang hinanaing sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay ilalabas nila sa susunod na pangkat. Pinanggit ni Lola na ang grupong iyon ay binubuo ng mga adventurer mula sa isang karibal na guild ng kanilang akademya. Ang revelasyong ito ay nagbibigay kay Nar ng pag-aalala, dahil siya ay naniniwala na ang kalabang grupo ay may posibilidad na makuha ang 1,000,000 reles. Kalaunan si Nar at ang mga babae ay tuluyang tinawag upang makilahok sa kaganapan. Si Emma ay nakaramdam ng takot, subalit si Nar ay sinabihan siya ng words of wisdom upang mapalakas ang kanyang tiwala sa sarili. Ang mga nanunood ay nagulat, lalo na sa pagiging masigasig ni Emma at sa kanyang malalaking katangian. Sumunod na ipinakilala si Luna, na sinundan naman ni Lola. Ang mga nanunood ay patuloy na sumisigaw na parang ngayon lang nakakita ng magandang kapaligiran. Inanunsyo ng nagtatanghal na si Nar at ang mga babae ay nakamit ang pinakamataas na marka sa buong bansa. Natuwa sa balitang iyon, si Nar at ang mga babae ay nagsimulang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, si Lola ay sinabi sa kanila na hindi pa natatapos ang kompetisyon. Ang nagtatanghal ay ibinunyag na upang makuha ang pera, dapat nilang bigyang kasiyahan ang lahat ng mga lalaki sa madla. Si Nar ay nagprotesta at ang mga babae, sinasabi na ito ay hindi patas dahil napatunayan na nila ang kanilang sarili bilang nanalong koponan. Maya-maya ay biglang lumitaw ang isang lalaking nakamaskara, may hawak na karatula na may nakasulat na matatapang na tanong. Ang mga babae ay gumawa ng plano kung paano mapapahanga si Nar. Sinimulan nilang tuparin ang mga hamon na may kinalaman sa pag-aalaga kay Nar na parang bata. Habang sila ay nagpe-perform, ang nagtatanghal at ang mga audience ay parehong naiinggit sa atensyon na ibinibigay ng mga babae kay Nar. Nagawa nilang maabot ang huling hamon, kung saan dapat nilang patunayan na sila ang pinakamahusay na harem. Ang mga babae ay binigyan si Nar ng matatamis na halik, at ang nagtatanghal ay nalulula sa kanyang reaksyon, umiiyak habang naalala ang kanyang asawa na iniwan siya. Umiiyak, inihagis niya ang pera sa kanila at sila ay tuluyang pinaalis. Sa kabila ng kaguluhan, sila ay ligtas na nakaalis, natutuwa sa tagumpay na natamo nilang magkasama. Habang nasa labas ng Coliseum, si Nar ay hindi makapaniwala na nanalo sila ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na hindi kapanipaniwala, at kung ano ang pakiramdam na nasa isang tunay na harem. Napagtanto din niya na nakakuha siya ng makabuluhang dami ng life points. Samantala, mabilis na lumalala ang kalagayan ni Maria. Ang doktor ay ipinaalam sa kanya na sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, siya ay hindi naniniwalang mabubuhay pa si Maria hanggang sa susunod na araw. Hindi nagtagal ay dumating si Nar at ang mga babae sa mansyon ni Maria at nakatagpo ang kanyang katulong, na umiiyak sa labas. Nag-alok sila ng ginhawa at katiyakan, sinabi na mayroon pang oras upang iligtas si Maria dahil siya ay hindi pa 16 na taong gulang. Ibinahagi ng katulong ang kwento ni Maria, ipinaliwanag na mula sa murang edad, alam na niyang may sumpa si Maria na humaharang sa kanya na mamuhay ng normal tulad ng iba. Ang katotohanan na si Maria ay hindi naaabot sa pagtanda ay labis niyang ikinalungkot. Inihayag ni Maria na ang sumpa ay nagmula ng talunin ng kanyang lolo ang isang mangkukulam, na pagkatapos ay nagsumite ng sumpa partikular sa kanya. Ang sumpa ay walang epekto sa ibang miyembro ng pamilya, iniwan si Maria na naguguluhan kung bakit siya ang napili. Sa kabila ng pagsubok ng iba't ibang paraan upang mawala ang sumpa at mailigtas ang kanyang sarili, sa huli si Maria ay tinanggap ang kanyang kapalaran sa kamatayan. Napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang natitirang buong oras at nag-enroll sa paaralan upang gampanan ang kanyang tungkulin, bilang isang tunay na anak ng isang duke hanggang sa kanyang mga huling sandali. Si Nar at ang mga babae ay pumasok sa silid ni Maria kung saan siya ay nagpapagaling.
Si Luna ay ipinaliwanag sa kanyang mga magulang na ang sumpa na nakakaapekto kay Maria ay masyadong malakas. Kahit may dugong duwende si Luna, na karaniwang nagbibigay ng mahabang buhay, ang pag-alis ng sumpa ay magreresulta sa kanyang kamatayan. Ibinunyag ni Luna na ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, na napatunayang makapangyarihan, ay hindi sapat upang iligtas si Maria. Si Nar ay ibinunyag na alam niya ang husay ni Luna, tinuon niya ang pinsala sa kanyang pananalapi sa halip na sa kanyang buhay. Tiniyak niya sa lahat na nakatanggap sila ng mas maraming pera kaysa sa kailangan nila, kaya hindi magiging problema ang tungkol sa pinansyal. Ang katulong ay inamin na si Maria ay palaging may nararamdaman na kakaiba kay Nar mula nang ito ay makita niya sa unang pagkakataon sa paaralan. Ito ay nakumpirma nang matuklasan niya na si Nar ang nakapatay sa Reaper noong entrance exam. Si Nar ay hindi makapaniwala nang malaman na alam ni Maria na siya ang isa sa tumalo sa halimaw. Sa mga sandaling iyon, nagising si Maria at tinanong si Nar tungkol sa kanyang presensya. Si Nar ay ipinaliwanag na nais niyang suklian ang kanyang kabaitan, dahil siya lang ang tanging kaklase sa academy na maganda ang pakikitungo sa kanya at hindi siya iniiwasan sa kabila ng kanyang pagiging baronet. Nakita ang kanyang kahinaan, si Maria ay nalaman ang tungkol sa kanyang mga life points at kung paano ito papalitan. Ito ay hinawakan niya sa pisngi at hinalikan, na ikinagulat ng kanyang mga magulang at ng mga babae. Sa huli, si Luna ay sinabi kay Maria na oras na upang alisin ang sumpa. Pagkatapos ng masakit na proseso, matagumpay na inalis ni Luna ang kasamaan, pinalaya si Maria sa pagkakakulong sa sumpa. Ang mama ni Maria ay ipinahayag ang kanyang kaligayahan at umiyak sa tuwa. Magkasamang nagdiwang sina Lola at Emma, habang mahigpit siyang niyakap ng katulong ni Maria, natutuwa na sa wakas ay nawala na ang sumpa. Napagtanto ni Maria na hindi na masakit ang kanyang dibdib, at ito ay kinumpirma ni Nar sa kanyang analytical eye. Si Maria ay ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Luna sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang siya ay mailigtas. Gayunpaman, si Luna ay sumagot na masaya ang kanyang pakiramdam nang natanggal niya ang sumpa, subalit sinabi kung kanino dapat magpasalamat. Si Maria ay kinuha ang mga kamay ni Nar at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Sinabi na habang buhay siyang magkakaroon ng utang na loob kay Nar. Nang makalabas sa bahay ni Maria, si Nar ay hindi maipaliwanag ang kanyang nararamdaman para sa pagtulong kay Maria. Gayunpaman, si Emma at Lola ay nag-aalala dahil si Maria ay unti-unting nagkakaroon ng nararamdaman para kay Nar, nakikita siya bilang isa pang karibal para sa pagmamahal ni Nar. Matapos yon si Luna ay ibinunyag din na siya ay nahulog sa kagwapuhan ni Nar. Ang tatlo ay nagagalit na sinabihan si Nar dahil sa kanyang pagiging malandi.